So, mahalaga na makilala mo yung nakakasama mo. Di ba marami tayong classmates sa school? Tama ba? Ilan ngayon ang estudyante sa school, sa isang room? Di ko na alam eh. Matagal na kasi si Edwin graduate eh. Sa isang school, private kayo, no? Mas konti ata sa private, no? 45 ka. Sa private, 45. Sa public, mga nasa ilan? 40 rin. Ba, mukhang mas public pa yung private, mas mukhang private pa yung public, ah. So, ayos yun, no? Kasi, pansinin mo yan, marami kayo sa school, pero, ang tanong, kilala mo ba sila lahat? Di ba hindi lahat? So, pwede naman nakakasama mo sila araw-araw, pero hindi pala totally na kilala mo sila talaga. Kaya may tinatawag na BFF eh, di ba? Sino ditong may BFF? Di ba? Ibig sabihin ng BFF, sa dinami-dami ng kaibigan mo, kakilala mo, siya lang yung nabubukod tangi. Di ba? Yung yung sikreto mo, alam niya. Yan. Di ba? Alam niya yung, kaya nga ang ganda nung yung nag-confirm si Ate Sam kay di ba? Kay Chloe, kilala ka, no? Bakit? BFF yan. Bukod sa magpinsan kaya, nandun pa yung relationship. So, napakalaga na meron kang relationship sa isang tao para mas makilala mo siya. Pansinin mo to, kilala mo ba ang isang tao na hindi mo naman lagi nakakasama? Di ba hindi? So, napakalaga na meron kang relationship. Yan. So, pag sinabing relationship, hindi lang po yan sa yung boyfriend, girlfriend, di ba na, lalo sa panahon natin ngayon, pag sinabing relationship ay yun yung naisip mo no? Parang yung nasa isip mo lang, ganun lang, yung love team, di ba? Pero bilang kabataan, maganda daw, mamulat tayo sa reality of life. Saan daw tayo mamumulat? Sa realidad na buhay. So, alam nyo ba, ang kabataan, dapat matutunan niya to. Na bata pa lang daw siya, makita niya na may totoong reality of life. Sabi nung iba, ang hirap mag-high school, di ba? Ang hirap mag-elementary, ang hirap mag-college. Pag natapos ko to, wala na akong hindi kayang pagtagumpayan. Narinig niyo na ba yan? Yung bang, kasi ako, si Kedwin, nag-graduate ako ng college. Madalas ko narinig sa mga classmates ko, sabi nila, yes, graduate na ako. Napagtagumpayan ko na lahat. Tapos sabi ko sa kanya, sa isip ko, napapano kaya itong bata ko? Kasi hindi niya alam ang totoong reality ng buhay pagka-graduate mo ng college. So, yung ginagawa mo na yan, tawag dyan preparation. Ano daw tawag sa ginagawa natin? Preparation. Kasi nga, last week na pag-aaralan natin kung gaano kahalaga yung seasons of life. Pag sinabing seasons of life, meron daw tinatawag na 3 level na kailangan mo daanan. Una, studying. Yan. Studying stage. So, bilang mga estudyante, dapat ang nasa isip mo lang yan, aral. Pwedeng kaibigan, pwede yan. Pwedeng sports. Basta aral ka lang ng aral. Wag na wag mong kakalimutan ng pag-aaral. Kasi, ang pag-aaral, kasama siya sa foundation of life. So, pansinin mo, yung mga hindi nag-aaral ngayon, may kakilala kayo hindi nag-aaral ngayon? Tapos kaidaran niya pa, may kakilala kayo ganun? Ano yung nakikita mo sa kanya? Kagaya ng activity natin kanina, ano yung nakikita mo sa kanya na magiging future niya dahil hindi siya nag-aaral ngayon? Sa tingin niya lang, ano yung future niya na pwede mangyari sa kanya? Kaya, Paul, maghihirap sigurado yun. Number 1 yun. Ano pa? Pag nag-apply kayo, halimbawa, magkaedaran kayo, 12 years old kayo pareho ngayon, ikaw ang nag-aaral, siya hindi. Sa tingin nyo, pag nag-apply kayo pareho sa mall, ano yung magiging posisyon niya sa trabaho? Yan, number 1, janitor. Hindi natin sila minamaliit, pero dahil hindi siya nagpe-prepare, ayun yung pwede niyang maging trabaho. Tama ba? Ano pa pwede maging trabaho ng isang, halimbawa ay elementary level lang. Hindi siya nakagraduate ng elementary. Si ate graduating na. May graduate ka next year, no? Wow. So, mga pwedeng
mangyari dyan, kasi may kakilala ko, hindi kami sabay nag-graduate, hindi siya nag-college, hindi siya, nakatapos naman siya ng high school, kaso, ang nangyari sa kanya, naging magtataho siya. Ang sarap ng taho, no? Sino gusto ng taho? Pag may nakikita akong taho, nagdadala ako ng baso pinapupuno ko yun minsan tapo, joke lang. So, yung baso, masarap yung taho, no? Pero naawa ako sa kanya kasi dapat hindi yun yung buhay niya Tama ba? Kaya pala ganun buhay niya kasi maaga siya nag-asawa, maaga siya ng pamilya. Hindi niya napaghandaan yung kanyang future. Sinong naniniwala na may darating kang future? Pag sinabing future, ito yung daw yung the life that is going to become. Yan. Ano daw yung future? Yung buhay daw na darating sa'yo. Sa ayaw sa gusto mo, meron talagang buhay na nag-aantay sa'yo sa future. Tama ba? Sino excited magiging successful kayo sa buhay? Diba? Natanong kasi natin yung iba rito, si Ate Sam, ano yung gusto mo maging sa future? Huwag ka maya. Anong gusto mong maging, ate? Varsity ba ng volleyball? Nabanggit niya kasi kanina, no? Ano yung gusto mong maging? Sige po, huwag maya. Iniisip mo pa? Sige, huwag maya. Si Ate Chloe, baka meron. Engineer, grabe, no? So, engineer. Napakagandang trabaho. Kasi hindi ikaw yung nagsisemento niya, sigurado. Ikaw yung nagpaplano dyan, no? Ikaw yung nagko-command sa mga tao. So, si Ate Sam, meron na? Kuya, iniisip ko pa. Mamaya. Ayan. So, bawat isa sa atin, meron kang magandang future. Naniniwala ba kayo ron? Pero ang kaaway, alam niyo ba ang kaaway, gusto yung agawin sa'yo yung future mo? Imbis na maging doktor ka, naging conductor ka ng jeep. Doktor na, naging conductor pa. Sayang, no? Ano pa? Mahalaga yung pangarap mo. Dapat lagi mong maging goal yan. Ano daw gagawin mo sa pangarap mo? Dapat maging goal mo yan. Yan. Pag sinabing goal, kahit anong mangyari, gusto ko talagang maging ganon. Yan. Kasi napakalaga na meron kang tinatawag na vision. Pag sinabing vision, ito yung nakikita mo pero hindi pa siya nangyayari. Sinong gusto mong magkaroon ng vision? Hindi pa nangyayari pero ano daw? Nakikita mo na. Yung bang nakikita mo sa future na may sarili kang bahay, may sarili kang sasakyan. Tama ba? Naniniwala ba kayo ron? Tapos, kung mamili ka sa grocery, good for 1 month. Kaya grabe naman yung good for 1 month. Kasi bakit? Blessed ka na ni Lord in finances. Bakit? Pinaghandaan mo yung future mo. Kaya bilang kabataan, ano daw yung unang stage? Studying stage. Mag-aral ka lang na mag-aral. Kasi pagkatapos mo mag-college, mag-graduate, mag-a-apply ka na yan. Di ba? Anong susunod doon? Earning stage. Una, studying stage. Sumunod, earning stage. Ano yung earning stage, kuya? Mag-iipon ka na mag-iipon. O magkakaroon ka na ng savings. Sino gusto ng savings? Yung bang sumasahod ka, nakakapagtabi-tabi ka na. Tapos meron ka ng binibiling lupa. Gusto ko itong lupa na to. Gusto ko itong bahay na to. So, bakit? Nandun ka na sa earning stage. Ibig sabihin, yung mga hindi mo nabibili ngayon, bibili mo sa future. Sino dito minsan nagkikrave ka sa mga bagay na gusto mo? Di ba? Lalo pag nagmamall kayo. Kasi si Edwin, mahilig ako mag-window shopping. Hanggang window lang ako. Pag sinabing window shopping, tinitignan mo lang yung mga tinda sa mall. Yung bang ganda naman ito? Ipuin ko na lang yun, tapos alis na ako. Window shopping. Bakit? Wala kang pambili. Tama ba? Sabi ko dati sa gitarang, sabi ko gusto ko tong gitarang to babalikan ko to. Pag may pambili na ako. Alam niyo yung may pambili na ako, binalikan ko yun. Nabili ko siya. So, hindi na window shopping. Bakit? Nakabili na ako ng gusto ko. So, ano ibig sabihin natin sa mga bagay na yun? Mahalaga na pine-prepare mo yung sarili mo para pagdating ng time,
yung mga bagay na gusto mo, madali mo lang makuha. Yan. Kasi gusto ni Lord, magtagumpay ka. Sinong gusto ulit magtagumpay? Yan. And then, nandun yung marrying stage pangatlo yun. Kuya, bata pa ako, hindi pa natin dapat pinag-uusapan yan. So, darating ang time, mangyayari yun sa future natin. Sinong gusto mo ikasal dyan sa ano lang, sa tabi-tabi lang. O kaya, kasi may tinatawag na kasalang bayan, di ba? Sinong may parents kang gano'n, kinasal sa kasalang bayan? Ibig sabihin yung sa isang covered court daw, ang daming kinasal doon. Maganda yun sa mga wala talagang pangkasal. Pero sino dito gusto mo pag ikakasal ka? Yung nakikita mo sa Facebook, yung mga bonggang kasal, no? Yung bang, kasi bakit matagal mong pinangarap yan, di ba? So, napakalaga na ang buhay ay pinaghahandaan. Sabi mo sa katabi mo, pinaghahandaan. Yan. Sabi mo sa kanya, dapat paghandaan. So, kasi bakit dapat paghandaan? Kasi, napakalaga na nagpe-prepare. So, nakita niyo yung topic natin sa share natin sa Facebook. Kasi ang topic natin, who am I in the eyes of God? Kaya nga, ang ganda ng activity natin, Sino yung kaharap mo sa paningin mo? Matalino to. Tapos sasabihin niya, sana all. Sana nga. Hindi eh. Itong kaharap ko na to, magalang to. Kuya, konti lang eh. Di ba? Itong kaharap ko na to, masipag to. Yung pala, masipag matulog. Masipag lang kumain. Hindi pala sa gawain. Yan. So, mahalaga na nakikita mo in your perspective. Pero alam niyo ba si Lord, meron din siyang perspective patungkol sa'yo. Naniniwala ba kayo ron? Na si Lord daw, meron siyang personal perspective sa'yo. Sinong gusto mong malaman yung pagtingin sa'yo ni Lord? So, gustong-gusto ni Lord na makilala ka niya. Sinong gusto mong mas makilala mo yung sarili mo sa paningin ni Lord? So, sabi rito, sa Psalms chapter 139 verse 14, sabi rito, I praise you because I am fearfully and wonderfully made. Your works are wonderful. I know that full well. So, sabi rito, I praise you because I am fearfully wonderfully made. Sabi ni David, si David kasi nagsasalita rito, sabi niya kay Lord, nagpupuri ako sa iyo, Lord, kasi nilalang mo ko ng napakaganda at napakaginto ko naman sa iyong harapan. Kasi sabi rito, I'm fearfully, wonderfully made. Your works are wonderful. So, kahanga-hanga. Nakakita na ba kayo ng bagay na kahanga-hanga? Yung kotse na, yung bintana niya, pag ganun yung bukas. Diba? Nakakita na kayo ng ganun? Nakakita na ba kayo ng motor na lumilipad? Kuya, posible na. So, nakakita kasi ako sa Facebook, AI lang naman yan. Huli na siya, bigla siya lumipad yung motor niya. Biglang gumanon. So, nakakamangha. Sabi rito na Bible verse. So, nakakita na ba kayo ng mga nakakamangha? Ibig sabihin na nakakamangha, yung bang hindi ka makapaniwala sa ganda niya. So, sabi ni Lord, dinesign daw tayo ni Lord na kamangha-mangha. Tingnan mo yung katabi mo. Kamangha-mangha ba yan? Pag tinignan mo ba yung katabi mo, mapapawaw ka sa kanya? Wow! Wow! So, nilalang ka ni Lord na hindi ka, di ba kasi ang tao, pag tumingin ng tao, ang tao minsan judgmental. Sino nga amin, nagiging judgmental tayo? Hindi lang minsan, madalas. So, ibig sabihin judgmental, pag nakita mo isang bagay, madidiktahan mo siya agad. Di ba? Ay, ito, sobrang tangkad naman ito. Ay, ano naman ito? Ba't kaya ganito yung tsura nito? Di ba, minsan ganun tayo. Pero sabi ni Lord, lahat daw ng tao, nilalang ni Lord, na fearfully and wonderfully made. So, yung ginawa ni Lord, yan talaga yon. At mahal na mahal ni Lord yan. Alam niyo ba, sa mata ni Lord, walang pangit. Pero ang tao, sa paningin niya, merong maganda at may pangit. Di ba? So, alam niyo si Kedwin, nung na-realize ko to, ako pala nilalang ni Lord, walang kapintasan. So, kaya ang tingin ko sa sarili ko,
Hindi ako maliit, cute lang. Yan. Pag di ba pag maliit, di ba? Ang liit naman yan. Pero mas para hindi masaktan yung sasabihin mo, ang cute mo naman. So, ibig sabihin, walang pangit. Depende sa tumitingin. Pwede mo palang sabihin, kahit pangit ang sitwasyon, maganda pa rin yung babanggitin mo. Tama ba? Kunyari, mainit. Ang lamig naman. Ang lamig-lamig, di ba? So, ibig sabihin, yung words mo raw, napakalaga. Kaya pala, pag minsan may nalulungkot, no? Pag ina-encourage mo siya, nabubuhayan siya ng loob. Tama ba? Pag may classmate ka na nalulungkot, dapat i-encourage mo. Diba? May problema ka ba? Kaya mo yan. Kasama mo si Lord. Minsan kasi pag may problema, may problema ka ba? Sabi ng iba, big T na yan. So, bad words, no? Big T na yan. Maling advice, no? Kaya sabi ng ibang kabataan, lang yun, iniinom na lang natin yan. So, alam nyo, ang problema, pagka kinabukasan, nandiyan pa rin yan. Pero ang isang tao ay na-encourage mo, mabubuhay yung kanyang kalooban. So, kagaya nitong ginagawa natin, yung sinishare natin, nilalagyan natin kayo ng pangarap. Ano yung nilalagay natin sa puso nyo? Pangarap. So, hindi pwedeng wala kang pangarap sa buhay. Bakit? Kasi pansinin nyo, magkaiba yung galaw ng isang taong may pangarap at isang taong walang pangarap sa buhay. Anong ginagawa ng isang taong walang pangarap sa buhay? Tingin nyo lang, sa mga oras na ito, ano kayong ginagawa niya? Nakatambay. Ano pang ginagawa niya? Bukod sa nakatambay, nang titrip lang nung dumadaan sa kalsada. Bakit? Wala siyang pangarap. Ano pa? Kung saan-saan na lang pumupunta, kung saan-saan na lang sumasama. Bakit? Wala siyang pangarap or wala siyang clear purpose. Kaya nga tinatanong kayo ni Edwin na ikaw may pangarap ka ba? Mahalaga yung may pangarap ka kasi para araw-araw ng buhay mo, pag nagigising ka, nakapokus ka doon sa dream mo. Anong course ni Kuya Paulo? Criminology. Graduating siya, no? So, si Kuya Paulo, nung nag-meet kami niyan, totoy lang ng mukha niya. Tapos si Jolo, medyo baby pa yan ng konti. So, kinakarga ko pa yan si Jolo, tsaka ni mama niya. So, si Kuya Paulo, tinanong ko siya, anong pangarap mo? Nabanggit niya rin niya. Una, seaman, no? Tapos sabi niya, nabanggit niya rin, police. Yung tinignan ko siya, mukhang hindi magpupulis to. Mukhang pagka binunggo mo to, baka umiyak eh. Ganun yung pagkaka-impression ko kay Kuya Paulo. Ngayon, nung nakita kami ulit, grabe, no? Graduating na siya ng criminology. Magpupulis pala, no? So, ano ibig ko sabihin? Hindi mo pwedeng i-judge ang isang tao based na nakikita mo lang sa kanya. Tama ba? Kaya pag may nang mamalit sa inyo, ngitian niya lang. Anong pangarap mo, Jolo? Anong pangarap mo? Seaman? Baka naman seaman loloko lang. Sasabihin sa'yo nung tropa mo, no? Baka seaman loloko ka lang. Si Kuya Sab? Engineer. Baka naman engineer lang. Ibig sabihin, baka si Kuya Sab bumibili lang ng gin dyan sa kanto. Kasi mag-ano na sila, di ba? So, maraming tao, sisirain yung pangarap mo by words. Tama ba? May magsasabi sa'yo, magti-teacher ka, Ate Allen? Diba, baka teacher lang ng ng dyan sa tabi-tabi lang. No? Ibig sabihin, may mga taong hindi matutuwa doon sa dream mo. Tama ba? Kasi sa Bible, meron dong isang tao nag-share ng kanyang dream, hindi siya pinaniwalaan, si Joseph. So hanggang nangyari yung pangitain ni Lord sa kanya at yung mga kapatid niya, dun pa lang naniwala. Alam niyo ba ang mga tao, maniniwala lang dyan sa dream mo kapag nangyari na. Tama ba? Pag kinukwento mo sa kanila ngayon yan, ngingitian ka lang. Or pwedeng tumatamo siya sa dream mo, pero sa isip-isip niya, maniwala. Yung batang yan, maloko yan eh. Paano mangyayari yun? Di ba? So, yung batang yan, hindi naman nagpapasok yan eh. Paano mangyayari yung pangarap niyan? So, sometimes, people are judging. Yan. Pero alam nyo, pag si Lord ang nagplano sa'yo,
Yan yung maganda yung plano ni Lord at sigurado mangyayari. Naniniwala ba kayo ron? Kasi sabi ng Jeremiah 29:11, "For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and future." So, ang totoong plano pala na kay Lord. So, tayo may plano, pero mas the best pagka yung plano mo tsaka plano ni Lord, nag-collab. Yung sabihin na nag-collab, yung bang nagsama. Yan, yung gusto mo daw, gusto rin ni Lord sa'yo. Sinong gusto ng ganong dream? Na yung gusto mo, sabi ni Lord, yan, approve yan. Si Edwin, 12 years ago, sabi ni Lord, magpapastor ka. Eh, si Edwin nag-aaral ng college. Sabi ko, Lord, marami yung gustong pangarap. Pero yung pangarap ni Lord sa akin, sabi ni Lord, gusto ko magpastor ka. Yung sinabi ko sa ibang tao yun, may hindi naniniwala. Hindi sila naniniwala. Tsaka, sabi lang na iba, maganda yan. Pero alam nyo, 12 years ago, ngayon yung nangyari na yun, si Edwin ay naging pastor. So, yung hindi naniwala, naniwala na. So, alam nyo yung pangarap nyo, minsan merong hindi naniniwala. Minsan, parents mo rin hindi maniniwala, di ba? Ako dumating ako sa time na ganun eh. Sabi ng papa ko, kung magtatrabaho ko na lang, mas okay pa yun. Mas may kita pa ron, di ba? Sabi niya. Pero ngayon nakita niya at sobrang thankful siya kasi meron siyang anak na ginagamit ni Lord. So, sinong gusto mo pagdating ng time, matutuwa yung parents mo sa'yo. Na buti na lang naniwala ka sa pangarap mo, anak. Kasi hindi kami naniwala sa pangarap mo, pero ikaw naniwala. So, yun yung magandang pangarap na gagawin mo lahat para mangyari. Sino excited? Gagawin mo lahat para mangyari yung pangarap mo. Amen? So, sabi rito, sa Ephesians chapter 2, verse 10, "For we are God's handiwork, created in Christ Jesus to do good works, which God prepared in advance for us to do." So, gustong-gusto ni Lord na bilang kabataan, gagawa daw tayo ng mabubuting bagay. Tama ba? Kasi hindi lahat ng kabataan ngayon model. Tama ba? Marami ngayon, naniniwala ko, minsan classmate mo pa, hindi siya model sa school. Tama ba? Marami kayong classmate dyan, imbis na nag-aaral, hindi pumapasok. Tama? May classmate kayo na yung iba, break time, nagbibisyo. Tama ba? May kakilala kayong ganun? So, bakit nababanggit ni Edwin yun? Kasi Edwin dati, nagagawa ko rin yun. So, hindi ako naging model nung time na yun. Pero nung nag-college si Edwin, bumawi ako, naging model si Edwin, at nag-i-invite tayo ng mga kabataan kay Lord. So, bilang kabataan, kailangan ni Lord ng mga model na kabataan. Hindi ba kayo mag-model? Hindi naman yung rarampa ka na ganyan, ha? Contestant number 1. So, Jolo, yan. Gaganon ka pa, no, Jolo, no? Hindi naman. So, pag sinabing model, magsiset ka raw ng example. Ano daw yung pagiging model? Nagsiset ng example. Para merong silang pamarisan. Kasi ang kabataan, hindi lahat ng kabataan alam nila yung kanilang function. Hindi nila alam yung kanilang true design. Kagaya ng isang kwento sa Bible, si Gideon. Si Gideon kasi, siya ay isa sa mga lahi ng Israel. Isa siyang kabataan, tapos napakahina ng loob niya. Sino dito ang mahina loob mo? Yung pag-recitation, na lumulubog ka sa upuan mo. Di ba pag may recitation, natatakot ka? Tama ba? Tapos, pag may mga binoboto sa school na ayaw na ayaw mong malalagay doon, yung mga class president, di ba? Minsan, nabubuli iba na pinagtutulungan para maging siya, class officer, no? Hindi naman niya gusto. So, maraming kabataan, mahina yung loob. Isa ka ba ron? Sinong gusto mong lumakas sa loob mo? Dahil nandito ka kay Lord. Yeah. So, si Gideon, isa siya sa mahinang loob na kabataan. Bakit siya hindi magiging mahina loob? Kasi, yung Israelites, alipin sila ng mga Midianites. So, alam niyo yung kwento ng Israel? Sila yung, dahil sa makasalanan nilang mga lahi, pinarusahan sila ni Lord.
Kaya yung angka ng Israel naging mahina that time. So si Gideon, ang nagtatago sila sa kuweba kasi lahat ng kabuhayan nila kinukuha ng mga Midianites. Ibig sabihin, nagtatrabaho ka, nagsusumikap ka, tapos kinukuha lang ng ibang tao. Di ba mahirap yun, mabigat? So si Gideon, napakahina ng loob niya kasi nga, they are oppressed. Bukod sa bata siya, yung lahi nila mahina, tapos yung pamilya nila mahina sa pinakamahinang pamilya, at siya pa yung pinakamahina sa kanilang pamilya. Grabe, no? Ano kayang future yung nag-aantay sa batang to? Ano? Siya na yung poorest of the poor, siya pa yung weakest of the weakest. Wicked of the weakest. Siya yung pinakamahina sa lahat ng mahina. Sino dito yung gusto mong lumakas yung confidence mo? Diba? Yung bang, minsan kakausapin ka lang, natatakot ka na. Kasi bakit? Mahina yung kumpiyansa mo. Alam niyo yung confidence na papractice yan. Si Edwin dati ayaw ko nagre-report sa harap ng estudyante. Tapos yung mata nila nakatingin sa ila. Di ba nakakailang? Di ba yung parang, classmate, are you ready? Tapos yuko-yuko ka mag Tapos sobrang hiya mo, nagtatakip ka ng mukha. So, isa yun sa dinevelop ni Lord sa akin na magkaroon ng confidence. To make the long story short, si Edwin ngayon, di ba? Ginagamit tayo ni Lord dun sa ayaw natin sana. Ayaw ko umarap sa tao, pero dun tayo ginamit ni Lord. Kaya yung katabi mo na yan, medyo mahihain na yan. Yan. Tingnan mo nga yung katabi mo, mahihain ba yan? Nagpapanggap lang na mahihain. Baka sa bahay ay hindi. Yan. So, mukha lang tahimik yan, pero gagamitin ni Lord yan para mag-model bilang kabataan. Excited ba kayo? So, si Gideon, siya yung pinili ni Lord. Yan, kinukwento ko na lang sa inyo para mas maintindihan natin kung sino si Gideon. Kasi ang buhay ni Gideon nasa Judges, Book of Judges, or Aklat ng Hukom, chapter 6, verse 1 to 22. So, si Gideon, ayun yung kwento niya. Alam niyo kung sino pa yung mahina, yun pa yung ginamit ni Lord. Sa tingin niyo, bakit ginamit ni Lord si Gideon? Siya nga yung pinakamahina. Alam niyo si Lord, gagamit siya ng mga mahihina para ipahiya yung mga piling malakas. Yan. Yung bang maraming piling magaling, pero gagamit si Lord ng parang hindi magaling. Tapos yun yung gagamitin niya. Because the Lord wants to shame the wise of this world. Gusto niyang ipahiya yung mga piling magaling sa mundo. Tama ba? Kaya mag-ready kayo bilang kabataan kasi darating ang time, gagamitin kayo ni Lord. Sino gusto mong gamitin ka ni Lord? Sa pangmalakihan. Diba? Baka may kaharap ako rito na magiging mayor someday. Diba? Hindi natin alam, di ba? O magiging, governor. Ayan. Or the next president of the Philippines. Hindi natin masabi, no? So, bakit? Kasi si Lord, minsan ginagamit niyo yung parang wala sa karinderya ng mundo. Excited ba kayo ron? Kaya huwag ka mahihiya o huwag ka malulungkot kung ganyan yung katatayuan mo. Kung ikaw yung mahihiyain o ikaw yung, kuya mo, hindi naman ako qualified doon. So, bakit? Si Gideon niya, hindi siya qualified. Ginawa siyang qualified ni Lord. Si Lord pala, tumatawag ng mga hindi qualified, tsaka niya ginagawang qualified. Pero ang mundong to, no? Gustong-gusto ng mundo yung may qualification. Tama ba? Hindi ka pwedeng, subukan mo mag-apply ng trabaho ng 12 years old. Natatanggap ka ba? Hindi. Hindi ka tatanggapin kasi hindi ka pa 18, di ba? 18 kasi yung kailangan para makapag-work sa mga normal na work areas nila. So, lahat tayo ay nasa kabataan pa lang na stage. So, advice ni Kedwin sa inyo, enjoy nyo yung kabataan mo. Sabi mo nga dyan sa katabi mo, enjoy lang. Yan. Sabi mo sa kanya, enjoy lang. Yan. So, enjoyin mo lang kasi darating yung time, hindi ka na kabataan. Tama ba? Sayo sa gusto mo, hindi ka na magiging kabataan. Alam nyo si Gideon, ginamit siya ni Lord, naging leader pa siya ng Israel. Grabe, no? Yung mahiyain, yung tago ng tago, siya pa yung naging leader ng Israel at siya yung naging dahilan kung bakit natalo ang kanilang mga kalaban. Sabi gusto mong ganun? Yung darating ang time, kailangan nila ng leader sa groupings nyo, ikaw yung favorite nilang leader. Tama? So, pipili si Lord ng mga gusto niyang gamitin at sana isa ka ron. Excited ka ba rin?
Ako, isa sa pinagpapasalamat ni Edwin na hinili ako ni Lord. Kasi tinitignan ko yung sarili ko, Lord, ano bang criteria ko? Mukhang wala namang maganda sa akin. Hindi naman ako matalino, hindi naman ako matangkad, hindi naman ako maputi, hindi naman ako marunong magsalita masyado, pero bakit ako, Lord? Sino dito minsan ganun? Ba't ako? Yan. Hindi ka naman paniki, di ba? Kasi lagi mo tanong, Lord, ba't ako? Yan. Ikaw na mag-pray. Ayoko, ba't ako? Di ba? So, minsan, yung mga ayaw mo, doon ka gagamitin ni Lord. Excited ka ba ron? Kaya dapat, i-conquer mo na hanggat maaga. Di ba, mahihain ka ba sa school? Dapat practice ka na. Mag-practice ka ng recitation. Mag-practice ka ng... Kasi si Edwin, maniniwala ba kayo si Edwin? Lahat ng mga exam ko, laging bagsak. Periodical, midterm, final, puro bagsak karamihan dyan. Kasi busy si Edwin sa sa pag-serve kay Lord eh. Minsan nakakalimutan ko mag-review oras. Exam pala kinabukasan. So, most of my exam, puro bagsak. Ngayon, bakit pumasa si Edwin? Kasi pag recitation, may ligaw sa recitation eh. Yung parang ginajamming mo yung teacher mo. Di ba nagkukwento yung teacher mo nagtuturo? Tapos ikaw naman, oo nga ma'am, tama yan. Parang niloloko mo yung teacher mo. Tapos pag may tanong siya, sumasagot ka rin kahit hindi ka sure masyado sa sagot mo. Sabi siguro ng teacher, yung nagche-check na naggagawa na ng grade. Itong batang tong si Edwin. Puro bagsak tong exam niya. Ay, masipag naman pumasok to, tsaka sumagot. Papas ako to. Yan. Sinong gusto mong nakakuha ka ng tip kay Edwin? Ganun pala yung kuya. So, isa yun. Bakit? Gaya na nabanggit natin kanina, yung relationship, very important. Tama ba? Yung relationship daw is very important. Meron akong teacher, isa pa yun, bumagsak si Kuya Edwin. College kasi si Kuya Edwin. Bumagsak ako sa isang subject. Accounting. Yan. Ang hirap kasi mag-accounting eh. So, sa madaling salita, sinummer ko yun. Anong tawag sa high school ng gano'n? Summer ba o remedial? Remedial, no? Yung papasok ka, oras ng summer, di ba nakakatamad yun? Summer, tapos ikaw lang yung papasok. Bakit may nabagsak ang subject? Eh, pagdating ng summer, ang hirap pa rin nung tinuturo. Sabi ko, hirap naman itong tinuturo, hindi ko kaya to. Pero try pa rin. Eh, yung teacher namin, may sakit siya. Yung buto niya sa likod, yung bumuusli daw, yung tawag doon, scoliosis. So, ginawa ko, sabi ko, ma'am, pag-pray po kita mo. Kasi, wala imposible kay Lord. Pinag-pray ko siya, ma'am. Sabi ko sa mga classmate ko, samahan niyo ako mag-pray. Mag-pray natin siya. Tumig na lang sa short, gumaang yung pakiramdam niya. Yung grade ko, hindi gumaang eh. Masama eh. Bagsak. Ibig sabihin, nakita ko yung grade ko, pumasa. Ang tingin ko sa card ko, pasado ah. Nakita ko, naniniwala ako, pumasa ako, hindi dahil sa mga exam ko. Pumasa ako dun dahil sa teacher ko na yan. Na naipag-pray ko. Ayan. So, ibig sabihin, pag si Lord ay nakikita sa buhay mo, maniwala kayong grade mo na yan, kayang gawan ni Lord magtaraan. Tama ba? Kaya bagamat nag-aaral ka, tama yan, mag-aaral ka mabuti, pero at the same time, you need to share Jesus sa teacher, sa mga classmate mo. Kuya, paano ko masishare si Jesus sa school? Eh, mahihain ako. Yan. So, yun lang galingan mo mag-aaral, okay na yan. Yun lang lagi kang present sa school, okay na yan. Malaking bagay. Yung bang may makita lang yung mga classmate mo na something na nagbabago sa'yo ng unti-unti. Excited ba, Karan? Ito siya, hindi dati ganito to ah. Pag umuwi ito, hindi naglilinis ng room to. Hindi naglilinis na. So, nakikitaan ka na ng konti-konting pagbabago. Sino excited? Yung pag sinabi sa'yo, mabait yan, mabait ka talaga. Masipag yan, masipag ka na talaga. Hindi yung medyo masipag. Yan. Sino excited? Mas masipag ka na. Mas matalino ka na. Yan. Bakit? Nagre-review ka na, nag-aaral ka na mabuti. So, bawat isa sa atin, pwede kang gamitin ni Lord. Excited ba kayo, Ron? Kasi ang tingin ko sa inyo, hindi lang normal na mahihain niya yan. Ang nakikita ni Edwin sa inyo, yung kung sino ka sa future. Ang nakikita ni Edwin sa inyo, successful na engineer, successful na teacher, at yung mga bagay na binabanggit mo na yun.
nag-brown out. Bumalik na siya. Yan. So, sino excited na yung future mo maganda? Taas nga kamay ng gustong may magandang future. Taas kamay. Gusto kong makita yung gusto ng magandang future. Gusto mo? Taas kamay, huwag maya. Kasi si Lord, taas kamay, yan. Medyo mataas yan. Gusto mong makita ni Kedwin at ni Lord kung sino yan. Taas kamay, yan. So, bakit kailangan natin ng magandang future? Para daw ikaw ay hindi ka maghihirap. Sabi ni kay Paulo, no? Mahirap kasi maging mahirap sa future. Hindi naman literally na mahirap. Ibig sabihin, yung future mo daw, napaghandaan mo. Tama ba? Kaya blessed na blessed kayo. Sino dito ang nagtatrabaho? Wala naman. Working student, meron? Sino yung pamindot dito? So, okay lang yun. So, sino ditong, wala namang working student sa inyo? Wala naman. Si Kedwin kasi nag-working student ako para makatapos. So, ito yung advice ko lagi sa mga nag-aaral at hindi naman working student. Habang may nagpapaaral sa inyo, mag-aral ka lang daw ng mag-aral. Kasi hindi lahat ng gusto mag-aral ay nakakapag-aral. Tama ba? Gusto ibang mag-aral kasi wala silang pampaaral. Meron namang gustong may pampaaral naman, ayaw naman mag-aral. Sana hindi tayo, no? Kasi minsan lang ang pagkakataon. Tawag dyan, opportunity. Ano daw tawag sa pag-aaral mo? Opportunity. So yung pagkakataon na yan, minsan lang yan, pero pwedeng masayang. Sino ditong nakita mo na ngayon kung gaano kakahalaga sa mata ni Lord? So sa mata ni Lord, tayo daw ay anak ni Lord. Sino daw tayo sa mata ni Lord? Tayo daw ay mga anak niya. Sino pa tayo sa mata ni Lord? Ang nakikita daw ni Lord sa mata niya, hindi yung ikaw ngayon. Ang nakikita ni Lord sa mata ni Lord, tayo ay mga finished product. Ano ibig sabihin ng finished product? Yung pangarap mo palang maging engineer, sa mata ni Lord, engineer ka na. Pangarap mo maging police, sa mata ni Lord, police ka na. General ka na, may rango ka na. So, kaya huwag mo titignan yung sarili mo minsan na mababa. Kuya, ano lang kami, mahina lang ako eh. Hindi ko po kaya yan. So, ang tingin sa'yo ni Lord, meron kang potential. Ano daw yung meron ka? Potential. Pag sinabing potential, ito yung meron ka, pero kailangan mong ilabas. Yan. Parang ganito. Magaling na basketball player tong si Jolo. Kung magpapractice to. Diba? Kasi kung hindi siya nagpa-practice, malabo. Tama ba? Imposible. Kaya sinabing potential, kailangan mong ilabas. Kung ikaw ay mahihain, pagkakataon mo na para ma-practice. Tama ba? Kasi bakit? Gagamitin ka naman. Excited ba kayo ron? Magamat kabataan pa lang kayo, Edwin, hindi ko maintindihan yung sinasabi mo masyado sa mga oras ito. Pero bagamat di mo siya naintindihan masyado, isa lang sigurado dapat maintindihan mo, may plano sa'yo si Lord. Sabi mo nga sa katabi mo, may plano sa'yo si Lord. Yan, mahihain kayo talaga. May plano sa'yo si Lord more than what you want or what you plan. So, tayo lahat. And then, let us pray to God. Pray tayo kay Lord.